Hallelujah, hallelujah Jesus. Itaas lang ho natin lahat ang ating kamay sa ating pong Diyos na buhay, na siyang may-ari ng langit at lupa, at siyang may-ari ng ministeryong ito ng Jesus is Lord Church worldwide. Father God, we honor you this morning, Lord. We magnify your holy name, O God. We exalt your holy name, Lord. We give you the highest kind of praise, glory, and worship. For you are worthy to be praised, O God. You are worthy to be worshipped, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Pwede bang palakpakan lang natin sandali ang Diyos sa oras nito? Yes, O hallelujah, hallelujah. Yung pinakamalakas na palakpak sa ating pong Diyos na buhay. Come on, church. Come on, church. Yes, O Lord. Hallelujah. Glory, 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 glory to the living God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, patuloy ka naming dinadakila at niluluwalhati sa aming kalagitnaan. Maraming pong salamat sapagat alam po naming ang Diyos na aming pinapupurihan, ang Diyos na aming sinasamba ay narito ngayon sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos, sapagat lagi mo kami binibigyan ng pagkakataon na magkaroon kami, O Diyos, ng malayang pagsamba, ng malayang pagpupuri, upang maipadama namin sa iyo kung gaano ka namin minamahal at kung gaano ka namin, Panginoon, pinapahalagahan. Maraming pong salamat. Dalangin po namin sa umagang ito, Diyos, patuloy na ikaw ang manguna sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu Santo na siyang aming dakilang guro at tagapagturo. Siya sa atin mong patuloy ang aming isip at ang aming puso. Ano man na nakikita mong karumihan, kasalanan, hayaan mo, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, dinudulog namin sa iyo ang aming buhay. Hayaan mong kami lahat ay patuloy na patawarin mo sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Patuloy na kami lahat ay linisin ng iyong dugo na natigis doon sa krus ng Kalbaryo. At Banal na Espiritu Santo, ang dalangin po namin sa oras nito, let your sanctification power, the sanctification power of the Holy Spirit, Lord, continue to manifest in our midst, O God. Continue to release in our midst, Lord. Even, Lord, to each and every one of us, O God, kaming lahat ay dalisayin ng iyong kapangyarihan at kami maging karapat dapat maging ng kapangyarihan ng iyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. At kaming lahat pang nidamitan ng katuwiran, ng kabanalan, at malaya kami makatayo sa iyong dakilang harapan upang magbigay ng karangalan at ng kapurihan sa iyo. At sa umagang ito, dalangin namin, patuloy mo kaming pangunahan, at ikaw lamang maitaas at maitanghal sa aming kalagitnaan. Walang ibang pangalang maitaas at maparangalan maliban lamang sa iyo. Ang salita mong mahayag ay patuloy na gawin mong balaraw na magkabilay talim, natatagos, Panginoon, maging sa pinaghihiwalayan ng aming kaluluwa at ng aming espiritu, at maunawaan po namin ang mensaheng na nais mong iparating at ipabatid sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat sa namin pinagkakatiwala lahat ng bagay. Hayaan mo, Panginoon, sa oras nito, God, habang ang lugar na ito pinupuno ng iyong kapangyarihan, habang isinusugo mo ang iyong mga anghel sa lugar na ito upang patuloy pang nambigyan ng proteksyon ng iyong mga anak, hayaan mo, Panginoon, patuloy na minsan pa ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa lahat may magsabi na Amen and Amen and Amen. Ibigay ho natin ang pinakamalakas na palakpak sa Diyos sa buhay. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Makakaupo ho tayong lahat sa umaga pong ito. Bagamat ang lugar po natin ay alam ho natin na hindi ganun ka-conducive at this point of time dahil sa atin hong kakulangan ng ating pong air condition. Pero mas mainit po dyan ang ating pagsamba at pagmamahal sa ating pong Diyos ng buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, okay lang yan. Pawis lang yan. Yan. May pinagpapawisan ho ba? Parang wala naman ako nakikita. Parang ramdam nyo pa rin ho ang ating aircon, bagamat kulang. Pero alam nyo ho,
Excited tayo dahil tayo po ay katatapos lang ng ating 43rd anniversary last Sunday. Amen? Amen? Pwede ho bang palakpakan natin ang Diyos bilang pasasalamat po natin sa katatapos na anibersaryo? Praise God, praise God. Napakalakas ho ng palakpak nyo sa Diyos sa buhay. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. 43rd anniversary. Naniniwala tayong ang Diyos ay hindi nagkulang sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen? Sa loob ng 4 na dekada at 3 taon, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nananatiling Diyos noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Amen? Amen. Pwede ho bang minsan lang ho nating awitin pa po yung isang awit lang po na God is the strength of my heart. Praise God. Do you remember that song? Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. Whom have I in heaven? Who am I in heaven but you? And there is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portions forever. Isa pa po. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portions forever. 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 Mas malakas ho na palakpak sa ating pong Diyos sa buhay. Praise God, praise God. Sa buwan po ng May, ang ating pinaka-team o monthly team, it is about unbreakable unity. Everybody say unbreakable unity. Revival, a call to unbreakable unity. Ito po yung ating pinaka-tema sa buwan ng month of May. Ang ginamit po nating text dyan ay ang 1 Corinthians 1 verse 10, ang ESV translation. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. 1 Corinthians 1 verse 10, ESV translation. That all of you agree and that there be no divisions among you. Everybody say agree. No divisions. Yan ho ang tema ho natin. It is about unbreakable unity. Pero dahil tayo po ay mandato sa buwan ng month of May, na ang pinaka-main focus po natin, it is about evangelism, at tayo po ang JIL Bulacan-Bulacan for our last 43rd anniversary. Ang ating topic ay, it is about winning souls for Christ. He that winneth soul is wise, yung binanggit ng Proverbs 11 verse 30, that the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise. Ang pinaka-main theme, immense awakening, intense revival. And it has something to do with dun sa tinatawag nating soul winning, na kailangan bawat isa sa atin ay totohanang makapagdala talaga ng mga lalaki at babaeng
kagaya po nating sumasampalataya at sasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. So minabuti ho natin na ang pinakatema ho natin ay gamitin natin para ho sa ating tinatawag na 4 weeks or 4 Sundays kung saan mandato po tayo ang buong lalawigan ng Bulacan na ang topic natin, it is about evangelism. At huwag ko kayong mag-alala, along the line ay madadaan na naman natin paunti-unti ang pinakatema natin sa buwan po ng month of May. So kaya ho ang title ho natin na ginawa para ho dito sa buwang ito, Revival, a Call to Unbreakable Unity, Winning People for Christ. Everybody say, winning people for Christ. Dapat united ang church in winning souls for Christ. Bawat isa ho sa atin, dapat nagkakaisa kung papaano ho natin talaga dadalhin sa paanan ng ating Panginoong Hesus ang maraming tao sa kanyang harapan. Bakit nga ba? Medyo konting pagbabalik, tanaw lamang po. Sapagkat alam po natin na lagi natin naririnig sa ating spiritual director na at this point of time, we're not only in the last day of the last days, but we are on the last hour in the last day. Tayo po ay nasa huling oras na ng huling araw. Pero meron ho ako nabasa sa isang article, in the first place daw po, we are in the last second of the last hour. Ang sabi po nila, or the last minute. So ang ibig sabihin, anytime pwedeng mag-take place talaga ang rapture of the church. At ang mundo na sobrang minamahal ng tao, at sobra talaga nagpapakamatay ang maraming tao, ay iiwanan din po nating lahat. Naalala ko minsan ang turo ng isang pastor na kilalang-kilala natin. Ang sabi niya, bakit nga ba tayo nakikipagpatayan dahil lamang sa lupa at minamabuti nating makipagtalo at makipaghiwalay o magkaroon ng dibisyon sa mga magkakapatid at magulang. Lupa lang naman ang pinag-uusapan, samantalang alam din naman natin ang isang katotohanan, ang lupang pinagtatalunan na hindi mo rin naman kayang dalhin sa kabilang buhay. Bakit nga ba ipagpapalit natin na masarap na buhay na nagkakasundo ang pamipamilya? Amen po ba? Dahil tayo po ay nasa huling panahon na po. So, mahalaga po na balik-aralan po natin at pagbalik tanawan natin kung ano nga ba talaga ang JIL Church Ministry. At gusto ko hong isa-isahin minsan pa po ang dakilang katotohanan ito para hindi tayo mawala sa goal po talaga natin in winning soul for Christ. Narito ho tayo nag-exist, hindi ho para mag-enjoy lang in our Christian life, kung hindi para magdala ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. As part of our introduction, balikan po natin ang ating tinatawag na mission and vision. To bring all peoples to the kingdom of the living God, regardless of race, status, belief, and religious affiliation, through the saving, healing, delivering, and transforming power of the Lord Jesus Christ. What is our mission? To bring all peoples to the kingdom of the living God. Kapag ang bawat isang miyembro ng JIL Ministry ay umaalis po sa pinakamisyon ng iglesyang ito, madidefeat ang purpose ng ating existence kung ba tayo nasa loob ng JIL Ministry. So, ang mission natin, kung ba tayo nasa loob ng JIL Ministry, ang mission ng church na kinabibilangan natin, to bring all peoples. When we talk about to bring all peoples, ang ibig kong sabihin, walang pinipili, anuman ang kanyang kalagayan, anuman ang kanyang kalagayan sa buhay, anuman ang kanyang nasyon, anuman ang kanyang paniniwala, anuman ang kanyang relihiyong kinabibilangan, dapat ang mga tao totoong madala sa paanan ng ating Panginoon. Tama po yung sinabi ng John 3:7. Anuman ang iyong tinatawag na relihiyon, anuman ang iyong kinakaaniban, anuman ang iyong pinapaniwalaan, you must be born again. Kailangan ikaw ay makakilala at maibalik muli sa Panginoon at maborn again, mabago ang iyong buhay. Pag sinabing to bring all peoples to the kingdom, when we talk about the kingdom of God, it has something to do to the complete dominion of God through Lordship of Jesus Christ over the totality of our lives and over all His creation. So ang ibig sabihin, kapag dinala natin ang lahat ng tao sa kingdom of the living God, ang ibig lang sabihin, yung kingdom dominion kung saan ang Diyos ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag po yan at dapat naiintindihan natin. Pag sinabi nating
maliligtas sila through the saving. Ano man ang kanilang mga religious belief and religious affiliations, through the saving. Ang ibig sabihin, it has something to do with the salvation in all aspects of life. Primarily, especially eternal life. Ibig sabihin, sa lahat ng aspeto ng buhay, dapat maligtas ang tao. Tingin kayo sandali kay Pastor Michael. Kapag ang pinag-usapan natin ay Biblia, ang Bible, kapag ang tiningnan natin ay ang kahulugan ng salvation, hindi ho tumutukoy sa langit lang. Na kapag kakasinabing dapat maligtas ka, langit lang ang pinag-uusapan. Madalas nyo humarinig, kapag langit lang, at ang purpose lang ng salvation is just to enter heaven, dapat wala na tayo dito sa mundo. Dapat naroon na tayo sa langit. Kasi yun lang pala ang purpose. Pero ba't nasa lupa ka pa? Kasi part ng salvation ang iyong social life. Part ng salvation ang iyong katawang panlupa, ang iyong kalusugan. Hindi po pwede na hindi mo mararanasan ang kalakasan at ang pagpapagaling ng Diyos kung may sakit at karamdaman ka. Part ng salvation po yun. Part ng salvation, yung ating relasyon sa ating kapwa na dapat maayos. Part din ng salvation na dapat hindi ka rin baon sa utang at dapat ikay makakawala doon sa pagkakautang na yon at may enjoy mo din ang buhay mo habang naririto ka sa lupa. So mahalaga na maintindihan natin yung pala'y bahagi ng tinatawag na kaligtasan o ng pagdiligtas ng Panginoon. When we talk about through the saving and healing in all aspects of life, spiritually, emotionally, physical, mental, and financial. Pag tinukoy po ang delivering power ng Panginoon, dapat may total freedom from sin and curse. Total freedom from sin and curse and bondages. So dapat malaya ka doon. Kaya nga ang mga tunay na mananampalataya, pag sinabi na tubos ka na ni Kristo, alam mo kung kanino ka pupunta pag may sakit at karamdaman ka. So ang tunay na mananampalataya, hindi na ho tayo naniniwalang pupunta ka pa ng albularyo, ng mediko, kasi wala nang curse sa atin Kapag ka ho tayo ay doon pa nagpapa-check up, may sumpa ho yun. Kasi if you will read the book of Leviticus, the book of Deuteronomy, sa panahon nila, binabato hanggang mamatay ang gumagawa po ng mga ganyang bagay. Dahil yun po ay hindi para sa Diyos. Ang doktor, yes, naniniwala tayo dahil nag-aral talaga ng medisina at ng science. Pero ang tayo pumunta sa ibang mga tumitingin, pagpapagamot, naku ho, may sumpa po yan. Mahalaga ho na maintindihan natin yan. Hindi ho kasi ko dyan nakapokus kaya hindi ko mabibigyan ng diin ng gusto. Pero kung makikita lang natin kung maraming curses yan mapapag-aralan din natin siguro along the line o later sa iba pa ho nating mga Sunday services. Kapag sinabi natin transforming power of the Lord Jesus Christ, ibig sabihin nagkaroon ng change life from the old self to Christ likeness, impacting the society. So naganap yung 2 Corinthians 5:17. If anyone who is in Christ is a new creation, the old has gone and the new has come. Kasi nagkaroon ng pagbabago ng buhay. Yung dating buhay, wala na, at ngayon yung kawangis na ng Panginoon na buhay ang mayroon sa bawat isa sa atin. So ang ating mission ng JIL Church ay dalhin ang lahat ng tao to the kingdom of the living God. Kaaway mo man yan, kapitbahay mo man yan, yan man ay kaibigan mo man yan, anong uri man ng tao yan, hindi man kaibig-ibig yan, kailangan mo pa rin dalhin sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen po? Naalala ko doon sa aming lugar, may galit na galit ho sa akin doon na na nabubuhay sa gilid ng kalsada. Kaya ho sa galit na galit, sabi niya sa akin kagabi, pag ako naman naroon sa Alphamart, di mo naman ako binibigyan Sabi niya gano'n. Binabawal ko kasi siya lagi. Dahil ang ginagawa niya, nagsisiga kahit katanghali ang tapat. Sabi ko, Tay, pagkakaho hindi nyo naawat yan, pagkahukusan tayo pulutin pare-pareho. Galit na galit siya. Kung ano sinasabi niya, huwag kang mag-alala, mamamatay ka rin. Sabi ko niya gano'n. Ano ba kaugnayan ng mamamatay ka rin doon sa kulang ho siya ng kaalaman, kulang hindi niyo siya pwedeng patulan, hindi siya po pwedeng dahil yung kanyang abot ay hindi naman kagaya ng abot natin. Siya daw ay naghahanap buhay. Sabi ko, Tay, wala hong kaugnayan yung hanap buhay sa ginagawa niyo hong pagsisiga. Sabi ko, at ang sinisigan niyo pa ho ay mga goma at plastic. Una, bawal ho. Uulitin ko ho, walang JIL people na makulit. Kung may JIL people na wala kayong tigil kasisiga, it is better for you na umuwi na ho kayo sa langit. Kasi hindi niyo alam kung ano pwedeng idulot sa panahong ito ngayon ng katindihan ng init ng panahon.
Nakita niyo ho yung mga nangyaring sunog nitong nakaraan? Kahit nga yun nasa highway, LX 5 days ko na ho nadadaanan, hanggang ngayon may usok pa rin Dapat alam natin. Kaya lang, itong mga taong ito, biglang ipinaalala sa akin ng Lord, kahit ganyan yan, kailangan pa rin niya makapasok ng langit. Wala hong pinipili ang Diyos Sabi mo sa katabi mo, kahit yung pinakamatalik mong kaaway, dapat pumasok ng langit. Sabi ng isa, yan mo na siya. Ano naman yung vision? Mission, take note to bring all peoples to the kingdom of the living God. What is our vision? Balikan natin. A glorious church, evangelizing, discipling Filipinos and all the peoples of the world through teaching, preaching the full gospel of the Lord Jesus Christ. Pag tinukoy ang glorious church, lagi natin narinig sa ating spiritual director, Ephesians 5:27, a glorious church, a radiant church, without spot, without wrinkles, blameless. Pag sinabi, walang kapintasan, walang karumihan, a bride of Christ, ready to be raptured. Isang iglesia na parang babaeng ikakasal sa Panginoon na handa sa panahon ng pagdagit ng Diyos sa panahon ng rapture of the church. A glorious church. So ang goal natin, ang mga tao, madala sa kaharian ng Diyos, at itong mga taong ito, maayos ang buhay nila. Na pagdating nila sa kaharian ng Diyos, maging glorious ang kanilang buhay. Maging bahagi sila ng isang glorious church. Kaya pag-aaralan natin, mayroon hong kaugnayan doon yung the two sides of the Great Commission. Mamaya, itatakil natin yon. Yung tinatawag na conversion, evangelism, conversion, at yung tinatawag na discipleship and transformation. May kaugnayan ho yun. Kasi once na nadala mo sa kingdom of the living God, kailangan itong taong ito maalagaan mo na mabago ang buhay. Okay? Kaya nga ho tayo, wala tayong takot sa JIL na magturo kung ano tamang itinuturo ng Biblia. Dahil kung ang tao, ang gusto lang nila ay pumasok ng church para masabing sila ligtas at ayaw nilang paayos ang buhay, hindi ka dapat pumasok sa loob ng church. Andyan pa ho ba tayo? Dahil hindi pwedeng mamili ka ng gusto mo lang mapakinggan. Hindi po pwede na mamimili ka ng gusto mo lang na paniwalaan. Full gospel po tayo. A Christ-centered church. Full gospel. A Christ-centered church. Isang church, isang iglesia na ang pinaniniwalaan ay ang 66 na aklat ng Biblia from Genesis to Revelation. Na ang sentro ng ipinapangaral ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang lahat na nangyari sa Old Testament ay anino lamang para ipakita at ihanda ang mangyayari at magaganap sa bagong tipan. Na kung sa Old Testament ay merong saserdote na kung saan ay sisimbolo sa ating Panginoong Hesukristo na ang hayop na inihahain ng dugo ay sumisimbolo na pagdating ng bagong tipan ay may isang Jesus na aako na ng lahat at siya mismo ang saserdote, hindi na nangangailangan ng ibang saserdote at siya mismo ang hain na ihahain sa harapan ng Diyos para tubusin ng tao sa pagkakasala. Yun ang pinaniniwalaan po natin When we talk about the full gospel of our Lord Jesus Christ, naniniwala tayo magmula langit, siya'y nanaog dito sa lupa, nagkaroon ng incarnation, the God incarnated, at pagkatapos siya ay naghirap, nagbata ng hirap, tinubos tayo sa ating pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, at pagkatapos siya namatay at nalibing ng 3 araw, after 3 days, siya ay muling nabuhay at umakyat doon sa langit at umupo sa kanan ng trono ng Ama na sumasalangit. Yun ho ang tinutukoy na full gospel. Kasunod noon ay ang tinatawag na ang kanyang muling pagbabalik at pagparito para tubusin ng kanyang mga anak at mananampalataya pagdating ng rapture of the church. Iyan ho ang totoong full gospel. At hindi tayo nagbabawas ng sinasabi sa salita ng Diyos sapagkat ang sabi ng pahayag, talatang 22 o kapitulo 22, talatang 18 hanggang talatang 19, ang sino mang magdadagdag at magbabawas sa anumang nasa saad o nasusulat sa aklat na ito ay hindi makapapasok sa banal na lungsod. In short, hindi siya pupunta ng langit, siya pupunta ng impyerno sapagkat binawasan niya ang salita ng Diyos at hindi niya ipinangaral ng totohanan, ng buong buo. Kaya tayo, malakas ang loob natin. Bakit? Kasi kailangan ang mga taong nadala natin sa kingdom of the living God, maayos din ang buhay at maging bahagi sila ng glorious church. When we talk about evangelizing, ibig sabihin preaching the gospel with the goal of winning souls. Gusto natin maraming maakay na mga tao sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Pag
Tinukoy ang discipling. Ang ibig sabihin, equipping the believers to become like Christ. Kaya nga ho tayo, marami tayong training. Ang pastor, hindi po pwedeng preaching lang. Kailangan meron din teaching. May underlying principles and truth. Ang mga life group leaders, dapat nag-aaral mabuti. Ini-improve din ang sarili. Ini-equip para na sa gayon. Kayang disciple sa mga nasa ibaba. At ang maging goal is to be like Christ. That is our goal. Hindi ang goal natin ay kung ano paman. Okay lang naman gumamit ng mga pampaganda, pero hindi ho yan ang goal. Ang goal natin is to be like Christ. Gusto ko itong sabihin sa lahat, maging sa mga manonood ng ating YouTube channel. Kahit gaano ka kaganda, pinakamaganda ka na. Kung si Kristo hindi mo kawangis, bali wala ang kagandahan mo. Sabi mo sa katabi mo, are you sure? Kawangis ka ba talaga ni Kristo? Ha? Kasi kahit ano ipahid mo sa mukha mo, kung kolorete lang yan, sorry for the word, pero tinakpan mo lang ang totoo mong pagkatao at anyo, pretending to be something, kunwari mabait ka, kunwari mabuti ka, pero wala ka pala talagang totohanan ng relasyon sa Diyos. Bale, wala kahit ikaw na pinakamaganda na nabubuhay sa mundong ito. Pag sinabing living out, manifesting Christ. Living out the full gospel, ibig sabihin na isa sa pamuhay ang iyong pinakikinggan. At si Kristo nakikita sa iyong buhay in all areas of your life. Sa personal mo, family mo, school, work, business, community, nation. Sa lahat ng aspeto saan ka man naroroon, dapat nakikita nilang born again ka. Amen. Kaya nga walang kabataang nangongopya, nandadaya. Pagdating sa exam, lalo na pagka-Kristiyano talaga siya, nag-aaral mabuti. Nagpe-pray na, Lord, kapag po ako'y kukuha na exam, bigyan niyo po ako ng karunungan. Ipaalala mo po ba na ng Espiritu Santo, help me na maalala ko po ang lahat ng aking pinag-aralan. Matapat ang Diyos. Kapag nag-aral ka talaga at hindi mo maalala during that time, nag-pray ka, ipapaalala ng Diyos sa iyo ang lahat ng iyong napag-aralan at natutunan. Ganyang katapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Pwede bang palakpakan natin sandali ang Panginoon? Kaya living out the full gospel of the Lord Jesus Christ. So that is our mission and that is our vision. Our mission is to bring all peoples to the kingdom of the living God. At pag sila nadala na sa kaharian ng Diyos, ang atin na po ngayong vision, a glorious church. Kailangan maayos ang buhay ng mga taong ito na dala natin sa paanan ng ating Panginoon. Ano po yung tinatawag na two sides of the Great Commission na binanggit ko ho kanina? Tingnan natin, balikan po natin sandali ang mga ilang pag-aaral. Basic teaching ho ito na inilagay ng Diyos sa ating puso para lang maintindihan natin. Ano ba kahalagahan ng ating naging tema noong nakarang 43rd anniversary? Ano ba kahalagahan? Ba't ang Bulacan ngayon nakapokus sa evangelization of the whole province of Bulacan? Ano po? The two sides of the Great Commission. First, evangelism. Ang ibig sabihin, dapat ang resulta, conversion. Dapat pagka nangaral ka, nag-share ka ng Word of God, anumang paraan yan, paano ka man nag-share? Mamaya, pag-aaralan natin, dapat merong nako-convert. Ibig sabihin, merong nababago buhay, tinatanggap si Kristo at iniiwanan yung dati niyang buhay, nananalig kay Jesus. Anong talata? Marcos 16, talatang 15 hanggang talatang 17, na magandang balita, Biblia. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Yan po ang sabi ng Marcos 15:16. Ano ang sabi ng verse 17? Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Pasuyo po sa ating PowerPoint, please. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. So, pag tinignan natin ang Marcos, Kapitulo 16, talatang 15 hanggang talatang 17, dito makikita natin yung pagpasok sa loob ng church, pagiging aktibo sa mga activities at gawain sa loob ng church, okay po yun. Wala ho tayong problema po doon. Dahil dito ho talaga tayo nagre-repress, dito talaga tayo sumasamba sa Diyos. But when we talk about evangelism, winning souls for Christ, ang command, humayo kayo sa buong mundo. Hindi ho po pwedeng nagko-contain lang tayo sa loob ng church at tayo-tayo lang at okay na tayo. Hindi naman ho nakakasawa ang ating mga faces. Pero mas maganda ho pag may nakikita tayong mga bagong nawiwin natin sa Lord na pupunta ng langit at hindi lang tayo.
Kaya ang utos dito, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ano ang good news? Salvation. Ang love ng Panginoon. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Yung sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Kaya nga ho, ang soul winner, ang nag-aakay ng kaluluwa ay hindi lang ho ang pastor, ang workers at ang leaders. Bawat isa ho sa atin dapat nakapag-aakay ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Lahat ho tayo ay soul winner. Pwede ho bang sabihin po natin, I am a soul winner. Minsan pa po, meron ho ako nakikita hindi nagbubuka ng bibig. 1, 2, 3, go. I am a soul winner. Kailangan maintindihan natin to, matutunan natin ito. Sa ibang lugar, naging effective ang G12. Like in Pampanga, sa parting norte natin, dito sa Bulacan at sa iba, hindi naging effective masyado ang G12. Kaya sa kanila, meron silang mga tribe, meron silang, dito sa atin, hindi ganun naging effective, kaya hindi natin na-implement Hindi natin na ipatupad. May iba't ibang kaparaanan kung paano talaga tayo mag-win ng soul sa ating Panginoon. Mamaya ho ay i-explain natin yan. Ang isang malinaw, ang unang side of the Great Commission, ang command sa atin, sa Great Commission, to evangelize. Ang equal nun ay conversion. Dapat pag ikaw'y lumabas at ikinangaral na mabuting balita, dapat mayroong mako-convert kay Christ. May magdidesisyong susunod kay Kristo, tatanggapin siya as Lord and personal Savior ng kanyang buhay. At huwag kang mag-alala, pag ikaw ay totoong mananampalataya, kung yung pinuntahan mo may sakit at karamdaman, ano ang sabi rin sa binasa natin? Yung mga sumasampalataya, may tanda ng ganitong tanda, ang sino mang mapatungan ng kanilang kamay ay gagaling. My beloved brothers and sisters, ang ginagamit ng Diyos sa healing ay hindi lang ho pastor, pati ho pangkaraniwang miyembro ng church. Pag totoong mananampalataya ka, you can pray the sick and the sick will recover. Amen? Palakpakan po natin sandali ang Panginoon. Hindi po pwede lagi na kailangan pang tumawag ng pastor kasi ho, pagkakahong ipagpe-pray nyo, lalo na ho kapag kakahong naghihingalo na, baka hindi na ho abutan ng pastor. Pero mas mainam kung hando doon na ho kayo na mag-lead mismo ng prayer of repentance and acceptance. Just share the Word of God. At yun ang problema ng iba. Paano nga ba pastor mag-share? Mamaya ho, itatapik natin ang actual, practical. Titingnan ho natin para maintindihan natin mabuti. The two sides of the Great Commission. Pangalawa, ano ang other side? After ng evangelism at ng conversion, ang other side is discipleship. Everybody say, discipleship. Sa discipleship, ang kasunod naman nun dapat may transformation. Transformation, pagbabago ng buhay at pagbabago ng lipunang ating ginagalawan. Ano ang sabi ng Mateo 28, talatang 18 hanggang talatang 20 ng magandang balita, Biblia? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo din sila o bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Turuan nyo sila. Make them my disciples. Turuan nyo sila sumunod sa lahat ng iniuutos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Dito sa tinatawag na discipleship, dito nangyayari na ngayon yung transformation. Ang discipleship po, hindi yung umaatil lang ng discipleship training ng church. Hindi lang po yun. Kasi doon sa John chapter 8, verse 31 to 32, ang sabi po roon, indeed, ang sabi doon, if you continue in my word, indeed you are my disciples, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. So, ang tinatawag ng discipleship ay hindi lang po yung umaatin discipleship training natin. Of course, yun po ay requirements natin, prerequisite natin, lalo na sa ating mga manggagawa, na gusto maging manggagawa. Pero, yung mentoring ay natatawag din po discipleship yun. Halimbawa, ikaw ay nasa life group, ikaw ay nagsishare ng Word of God, nakakakita ka ng mga maagang dumarating, pero life group leader ka. Maagang dumarating. Yung mga maagang dumarating, may iba't ibang sitwasyon yan. Yung iba, possible, kaya maagang dumating, may gustong itanong. O kaya naman,
may problema sa bahay. O kaya naman, parang lito, hindi alam kung ano gagawin. Punta na nga lang ako kaagad na maaga sa gawain. Sila, pwede mo kaagad i-mentor, i-train, i-disciple. Kapag maagang dumarating yan, at ikaw ay life group leader, pwede mo kaagad siyang kausapin, pwede mo siyang tanungin, at kapag may mga inihain na siya na problema, situations, pwede ka na mag-disciple doon. Pwede mo na siyang turuan kung ano ang dapat gawin, ano ang dapat prinsipyo, ano ang dapat pinangahawakang salita ng Diyos. So discipleship din ho, tinatawag po yun. Personal mentoring or personal discipleship. Sa discipleship po, mahalagang maintindihan natin, natatransform dapat ang buhay. So hindi lang basta na born again, sabi natin may 3 stages ang Christian life. Pag ikay na born again, ibig sabihin, tumapa ka at humakbang ka sa unang hakbang o baitang ng buhay Kristiyano. Yung tinatawag na baitang ng pagpapawalang sala o justification. May ikalawa po doon. Pag angat ng paamuli sa ikalawang baitang, ang tinatawag na po doon ay sanctification process. Dito po nagaganap ang discipleship training. Dito po tayo tinitrain. Dito tayo inaayos. Kasi yung glorification, pagharap na natin kay Jesus yon. Yung tinatawag na discipleship training, nagaganap sa sanctification process. Dito din nagaganap yung glorious church, radiant church. Kaya, pag na-convert ang isang tao na naligat na ng palataya na kay Kristo, at siya'y napasok na sa loob ng kingdom of the living God, siya ay nakasama na sa mananampalataya, doon na nagpapasimula dapat ang kanyang discipleship training. Ibig sabihin, dapat may nagme-mentor na sa kanya. Ibig sabihin, dapat naaayos na buhay niya. Yung mga paniniwala niyang mali, unti-unti nang naitatama. So may stages po yan. Hindi naman common na born again ka, o on the spot, kaagad okay ka na eh. Wala namang ganun eh. Amen po ba? Yon. Praise God. Bawal matulog. Tagal ko kung pinaghandaan ng mensahe. Tutulugan niyo lang ako. Huwag ganun. Sabi mo sa katabi mo, bawal yan. Mahal ng singil dito. Mahal pa sa hotel. So pagka ikaw ay nasa sanctification process, dito nagaganap ang discipleship training, transformation, dito nagaganap ang tinatawag na radiant church, glorious church, ang kasunod na kasi ng rapture of the church, glorification. Ang ibig sabihin, haharap ka na kay Jesus, ikaw glorified na ang body mo, at ikipapasok na ng langit. Andyan pa ho ba tayo? So, may stages. So, mahalaga pala na maintindihan natin ito. Na dapat, after na ma-convert, kaya yung iba, ang tagal ng kanilang improvement, ng growth. Wala kang makitang growth kasi conversion lang ang nangyari. Ayaw mag-involve sa church, ayaw din umatin ng mga trainings, ayaw din nila ng life group. Hindi natin alam, ito yung mga training process ng Lord. Andyan pa ho ba tayo? How many of you ang hindi dumadalo ng life group? Huwag na ho magtaas ng kamay. Hindi kasi pwedeng Sunday service Christian ka lang eh. Dapat meron kang accountability. Pag wala kang accountability, hindi maayos ang buhay mo kasi wala kang accountability eh. Hindi ka matatama. Walang nag-o-oversee sa'yo. Walang nagme-mentor sa'yo. Walang magpapaalala sa'yo. Dahil lang gusto mo lang, aating ka lang pag Sunday, uupo, pagkatapos uuwi na, ala ka ng pakialam kahit kang This is not the Christian life. Hindi po yan. Sorry ho. Huwag niyo ho ako ma-misinterpret. Pero nasa huling panahon na ho tayo, kaya kailangan maintindihan natin ito eh. Dapat maintindihan natin, may involvement dapat tayo para may accountability. Yung iba hindi naintindihan yun. Yung iba naintindihan, ayoko niya kasi may iuutos, ayoko niya kasi maraming ganito, maraming requirements. Hindi niyo po alam. Yan ang bahagi ng pagsasaayos ng buhay po natin. Kapag wala, saan ka pupulutin? Wala kang accountability eh. Wala kang accountability. Wala rin nagbibigay sa iyo ng responsibility. Hindi na i-improve yung Christian life mo. Kaya ang tagal ng conversion ng buhay mo, nasa 3 taon, 4 na taon, 5 taon, minsan, nasa stage of conversion ka pa rin. Dapat, naroon ka na sa stage ng discipleship mo. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, dapat i-involve mo pala sarili mo. Dapat may pakialam ka pala. Dapat nakikisali ka pala. Hindi ba yung mga bata nung araw sa laro, pag ayaw isali, nagmamaktol pa? Ngayon, ibe. Yung Kristiyano, pag ayaw isali, tuwa pa. Yay! Oh, sabi ko na nga ba, yan ang pinakamasarap. Hindi ako kasama dyan. Wala akong responsibility. Sabi ni Pastor, dapat sumama sa outing. 1,500 ang babayaran. Ayoko niyan. Oh, tuwan-tuwa yung iba, mga ganon. My beloved brothers and sisters,
Dapat alam natin, natatandaan niyo ibang mga topic natin dito? Dapat alam mo, nung tanggapin mo si Jesus, nung ikay ma-involve, may accountability ka sa Diyos at sa iyong brothers and sisters. Alam dapat natin yun. Dapat maintindihan natin yun. So, meron two sides of the Great Commission. Hindi basta na born again lang. May evangelism equal to conversion, that may discipleship equal to transformation. Sa evangelism, conversion, nasa stage of justification. Sa discipleship, equal to transformation, nasa stage of sanctification. Ang kasunod na po nun, rapture of the church na. So, mahalaga ho maintindihan natin yan. So, pag tayo ho ay hahayo, pag tayo ho ay magsishare ng Word of God, pag tayo ho ay may target na tao, ano ang dapat nating unang gawin? Tingnan natin ang ilang preparation. Number one, of course, napakahalaga ng you have to pray. Mahalaga ang prayer. Pray. Why? Ang sabi na Ephesians 6:12, even ng 18 and 20, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. And pray in the Spirit on all occasion, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert, and always keep on praying. Keep on praying. Sabihin po natin lahat, keep on praying. For all the saints. Pray also for me. Sabi ni Paul, that whenever I open my mouth, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. May dalawang bagay na gusto ko makita ninyo dito. Una, ba't kailangan ng prayer? Because we are not wrestle against flesh and blood. Hindi tayo nakikibaka sa laman at dugo. Tandaan niyo po, ang lahat ng taong hindi kikilala kay Kristo, papunta ng impyerno. At hindi papayag si Satanas na ganun kadali mo siya makukuha. So, kaya kailangan mo mag-pray, ang kalaban mo is spiritual darkness, spiritual forces. Nagpe-pray ka pa nga lang nung gabi, napupuntahan mo yung kapitbahay mo, gumagawa na rin ng demonyo ng paraan para hindi kayo magka-meet . Alam niyo ho ba yon? Kaya dapat nagpe-pray tayo bago natin puntahan, bago tayo mag-share ng Word of God. Pangalawa, sabi ni Paul, pray for me also. Pray that I may declare it fearlessly. Kaya mahalaga ang prayer, kasi minsan pagkaharap na natin tao, share natin ng Word of God, hindi naman nakakahiya. May chismisan, ang lakas ng loob kong magkwento. Pero pag si Jesus na, takot ka na magkwento. Naduduwag ka na. Baka may problema rin sa impiling ng Holy Spirit. Kasi sabi na Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit come on you. You will receive power. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and up to the uttermost part of the earth. So baka ang problema, baka hindi ka rin puspos ng Espiritu Santo. May mga Kristiyano, matagal na sa loob ng church, pero hindi talaga filled ng Holy Spirit. Kaya yung boldness to share the Word of God, wala. Ang sabi ni Pablo, Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ, for it is the power of God. Ba't ba hindi ka dapat mahiyang mangaral na mabuting balita? Ito kasi kapangyarihan ng Diyos . Wala namang magpapabago sa isipan ng tao malibang marinig nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Walang mananalig at mananampalataya, sabi ng Romans 10, talatang 13 o talatang 11 hanggang talatang 13, kung walang mangaral na mabuting balita. Pag narinig ng tao ang mabuting balita, yun yung power of God na nagko-combat, nag-a-address nung maling kaisipan at paniniwala because of the power of God's Word. Laging pinipreach ni Brother Eddie yan . Yung John 6:63, the Word that I have spoken to you, they are life and spirit. So once you preach the Word of God, once you share the Word of God, yung salita ng Diyos na yun, buhay yun. At buhay din yun na parang balaraw, sabi ng Hebrews 4:12, na magkabilay-talim hanggang sa pinagtatagusan o pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, tumatagos doon ng Word of God. Kaya mahalaga ang sharing and preaching of God's Word. Kaya sabi ni Paul, pray also for me, so that I may declare it fearlessly. Minsan kasi takot tayo, nahihiya tayo, pero pag buhay na may buhay ng iba, wala tayong hiya. But pag si Jesus nahihiya tayo, sa demonyo yun . Sorry for the word. Totoo po yun.
Kapag ikinahiya mo si Jesus na ipangaral sa iba, sa demonyo galing yun. 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God did not give us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. He did not give us a spirit of timidity. Hindi tayo binigyan ng Diyos ang espiritu ng pagkatakot. Ang ibinigay sa atin ng Diyos ay espiritu ng pag-ibig, ng kapangyarihan, ng pagpipigil sa sarili. Yun ang ibinigay sa atin ng Diyos. So wala tayong takot kapag ang demonyo nagsusulsul na o nagsasalita na sa ating tainga na huwag mo na ituloy yan. Minsan, nahihiya ka pa. Kaya hindi ka makapag-share ng Word of God. Yun yung iba, ang daming reunion na ginawa, family, siya pa nga nagpakain. Hindi man lang naipasok ng 5 minutes, 10 minutes ang Word of God. Hindi natin alam, isang araw sisingilin ng Diyos sa ating kamay ang dugo ng ating mga mahal sa buhay at ng ating mga kamag-anak. Kung di tayo nakagawa ng paraang marinig nila ang Word of God. Kung narinig nila ang Word of God at hindi sila naniwala, wala kang pananagutan sa Diyos. Ang mabigat yung wala kang naging paraan. Hindi mo nabigyan ng pagkakataon. Kaya dapat pagka kayo nag-iimbita ng pastor, hindi yung sinasabi niyo, pastor, magpe-pray lang po kayo. Dapat, kung kayo gumagawa ng programa at kung kayo po mismo ang naghanda pa nga at ikaw pa gumastos, dapat inilalagay mo sa program, 15 minutes prayer and Word of God. Ang pastor kaya mag-salvation ng 2 to 3 minutes o 5 minutes kaya ng pastor eh. Pero of course, siyempre, in respect sa iyo, kapag sinabi mo magpe-pray lang din talaga pastor. Though minsan may conviction ng Holy Spirit na gagawin niya, pero minsan yung iba naiinis, sabi ko, mag-pray lang, hinabaan naman ni pastor. Alam niyo, kung kami imbitahan niyo lang po just to pray, sasabihin ko sa inyo, nalulungkot, napipighati ang banal na Espiritu Santo. Lalo na kung mayroong mga baguhan, kailangan nila ng Word of God. Kailangan nilang ma-born again. Andyan pa ho ba tayo? So tama si Paul, pray that I may declare it fearlessly. So, ang unang preparation, dapat nananalangin tayo at ipinapanalangin natin ang lahat ng taong gusto nating puntahan at gusto nating maligtas at hipuin ng Diyos. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. One of the greatest needs in evangelism is willing workers. Everybody say, willing workers. The harvest is plenty, but the workers are few. Masyado hong tawag dito, masyado hong marami ng dapat anihin. Naniniwala ho ba kayo doon? Before Jesus sent out the 72 disciples to evangelize, He told them to ask the Lord of the harvest to send workers. Sabi ng Panginoon sa kanyang malagad, pray for the Lord of the harvest. Lucas 10, talatang 2, magandang balita, Biblia. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Magpadala ang Diyos ng mga mag-aani. Natatandaan niyo si Isaiah? Anong sabi ni Isaiah sa Isaiah chapter 6? Sabi ng Lord, whom shall I send? Sino ba ang dapat isugo ko? Si Isaiah hindi na nagturo ng iba yung kapitbahay ko, o siya kaya, o siya na lang Panginoon. Hindi na siya nagturo ng iba. Siya na mismo nagsabi, nung marinig niya ang tanong ng Diyos, whom shall I send? Anong sabi ni Isaiah? Here I am, Lord. Send me. Sana, kapag tayo nag-pray, Lord, magpadala ka ng manggagawa. Sana pag nagtanong ang Diyos, sa tingin mo sino isusugo ko? Sana ikaw ang unang sasagot. Lord, narito po ako. Isugo mo po sila. Walang ganun. Imagine that, ang sinabi mo, narito ka, tapos isugo mo po sila. Wala hong ganun. Dapat ang sagot, Lord, narito po ako. Isugo mo po ako. Hindi ka sugo ng iglesia ni Kristo. Ikaw ay sugo ng totoong iglesia ng Diyos. Magkaiba ang paniniwala po nila sa sugo nila. Amen? Kaya tayo ho, dapat nagpe-pray. At pag tayo nag-pray at kinumbik ng Lord, ikaw pala gusto ipadala ng Diyos, ang sagot mo lang dapat, yes, Lord. Amen? Amen? Pag ito na ho, topic ko, para yung iba, yumuyo ko eh. Yes, Lord. Nakayo ko iba. Dapat tayo mismo, yes, Lord. Kasi ikaw mismo, sino pa ba gusto mong gamitin? Wala na. Maaaring may ibang paraan misa ng Diyos, pero we're running out of time, church. Nakita niyo yung init ng panahon? Nagdeklara anong grupo to? I forgot. Sabi nila dati global warming ang ating
kalaban. Ngayon daw, hindi na. Global burning. Baka ho, akala nyo ho, sa Pilipinas lang may problema. Nakita nyo ang nangyayari sa Saudi. Nakita nyo yung climate change, ang tindi. Grabe ho. Sabi nga ho nila, 2050, hindi na ho natin alam kung ano na sitwasyon ng mundong ating ginagalawan. Ang Pilipinas nga, wala na nga halos participation sa pag-aalaga ng ozone layer eh. Matindi pa tayo pagdating sa pagsisiga. Nabalik na naman tayo sa pagsisiga. Nanggigigil talaga ako sa mga nagsisiga. Pagkasabi sa katabi mo, huwag kang magsisiga, manggigigil sa iyo si pastor. Preparation. Rely on the power of the Holy Spirit. 1:16 verse 7 to 11 ng magandang balita, Biblia. Ano sabi diyan? Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagat ako'y papunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Rely on the power of the Holy Spirit. Ano ang ibig kong sabihin? Whether we like it or not, ang banal na Espiritu Santo lang ang nagtatanggal ng talukbong ng pagkakabulag ng mga tao sa kasalanan. Siya lang ang pwede talaga magsabi nun. Siya ang convictor of sins. Hindi ho tayo ang nangungusap. Hindi yung pag kinausap may tao, alam mo bang makasalanan mo, kapatid? Alam mo bang ikaw ay papunta na ng dagat-dagatang apoy ng impyerno? Pagka ho ganun ang gagawin natin, baka ho masapak ho tayo. Sorry ho sa salita. Hindi tayo convictor Hindi tayo nagsasabi ng kasalanan ng tao. Ang Holy Spirit, habang nagsishare ka ng Word of God, ang Holy Spirit ang nangungusap sa Kanya. So rely on the power of the Holy Spirit. Kaya yung iba takot. Hindi naman ho tayo nagbo-born again. Ang Holy Spirit po ang nagbo-born again. Amen? So dapat ang ating pagtitiwala nasa banal na Espiritu Santo pag tayo nangangaral ng mabuting balita. Acts 10:37-38 ng NIV translation, you know what has happened throughout the province of Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached. How God anointed Jesus of Nazareth with the power or with the Holy Spirit and power. And how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with Him. Ano ginawa ng banal na Espiritu Santo? Nang si Jesus ay nangangaral ng mabuting balita, yung Holy Spirit and power nagmanifest in the life of our Lord Jesus Christ. Naniniwala ho ba kayo na kapag tayo nangaral ng mabuting balita sa labas, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ay magmamanifest ho sa buhay po ng bawat isa po sa atin? Hindi ho tayo Kaya nga minsan may mga taong, alam mo, habang kausap kita kanina, pakiramdam ko parang may kakaiba Iba naramdaman ko, may kakaibang galaw, parang hindi kong matanto, parang may malamig na humipo, whatsoever. Minsan mainit naman. Holy Spirit ho yun Yung mga taong pinagpe-pray natin, sinishare natin ng Word of God, maiiyak habang pinagpe-pray mo, natatouch ng Holy Spirit. Ganun ho ang Holy Spirit, gumalaw at kumilos Hindi ho natin masasabi. Amen? Sabi ho ng 1 Corinthians 2:4-5 ng NIV translation, my message and my preaching were not with wise persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Ito ho ang pangangaral ng mabuting balita. Hindi tayo nangangaral ng mabuting balita dahil lamang sa kaalaman at katalinuhan po natin o batay lamang doon sa karunungan ng pangkaraniwang tao o ng isang individual. Kung hindi, ang pangangaral ng mabuting balita ay meron tinatawag na demonstration of the Spirit's power. May paghahayag ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo so that your faith might not rest on human wisdom but on God's power. Yung iba, kaya hindi ma-encourage na mag-share ng Word of God, hindi nila kasi maranasan yung God's power. Kasi una, hindi nila sinisimulan ang mangaral ng mabuting balita. Subukan nyo pong mag-pray.
mag-pray at hingi ng patnubay ng banal ng Espiritu Santo. Mangaral kayo ng mabuting balita. Alam niyo ba kung ba't gagawa ang Diyos ng himala? Alam niyo ba kung ba't hihipuin ng Diyos yung puso ng taong kausap niyo? Para ikaw mismo nangangaral. Hindi malagay ang iyong tiwala sa iyong sariling kakayanan o sa iyong karunungan, but on God's power. Kaya siya gagawa ng himala. Listen carefully. Gagawa ang Diyos ng himala pag nangaral ka ng mabuting balita. Para ikaw na nangangaral ng mabuting balita, maalis ang tiwala mo sa sarili mo kundi sa Diyos. At makita mo, ang Diyos nga pala talaga ang gumagawa at hindi ako. Andyan pa ho ba tayo? Kaya pag kayo nangaral ng mabuting balita, sabi kanina sa binasa natin sa Matthew 28 verse 20, "And lo, I am with you always until the very end of this age." Sasamahan ko kayo with signs, wonders, and miracles. Why? Nangangaral ka ng salita ng Diyos eh. Hindi naman yun dahil po doon sa pangangailangan ng taong pisikal lang o ng literal, kundi ang pinag-uusapan ni eternity, impyerno at langit eh. Ba't hindi ka sasamahan ng Diyos? Tayo, kaya ba natin magligtas sa impyerno at sa langit? No, amen. Only God can do that. Kaya ang Diyos ang pangako niya, I will be with you. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Praise God, praise God. Pangatlo, yung una, pray, sumunod, rely on the power of the Holy Spirit. Pangatlo, sa preparation, leave the results to God. So, sa preparation natin, dapat pagpunta natin sa field, sa kapitbahay natin, o saan man tayo mangangaral, dapat payapa puso natin. Ano man ang maging sitwasyon at resulta, okay lang. Ibigay natin sa Diyos. Siya naman talaga ang una't huli. Kung ayaw ng tao, iiyak pa rin natin sa Diyos na sana makakilala siya, pero ang Diyos pa rin ho ang hihipo sa puso. So, leave the results to God. Ang ibig kong sabihin, huwag kang madismaya na kapag may failure, nangaral ka ng mabuting balita, tapos walang nakinig sa'yo, binastos ka pa, huwag kang madiscourage. Part yan sa field. Kasi ang demonyo naglipa na. Actually, ang isang Kristiyanong mananampalataya, lumalabas pa lang ng bahay, ang demonyo naglipa na. Hahanap siya ng paraan para i-discourage ka, i-disturb ka, i-block ka, huwag ka magpatuloy. So, yun po yun. Reality yun sa spirit realm. Dapat alam natin yun. So, leave the results to God. Amen? Amen. Puntahan natin ngayon. Ang tanong, how to evangelize. Paano ba tayo talaga mag-evangelize? Please listen carefully, sapagkat mahalaga po ito. How to evangelize? First, pwedeng ang paraan, personal evangelism. Pag sinabing personal evangelism, ang ibig sabihin talagang meron kang pupuntahang tao. Sa Luke 10, si Jesus, isinugo ang kanyang mga alagad 2x2s. Dalaw-dalawa sila, personal evangelism. May plano talaga kayo. Sino pupuntahan natin? Mare, kumpare, sino pa pupuntahan natin? Pero may payo tayo. Makinig ho kayong mabuti. Kapag dalawa lang ho kayo, dapat babae sa babae ang magkasama. Babae sa babae. Lalaki sa lalaki. Kung single, dapat babae lang din sa babae, lalaki sa lalaki, kung single. Hindi po pwedeng yung nagliligawan, sila yung mag-evangelize. Ba kung saan kayo mapunta? Bawal yun. Kung kayo nagliligawan, huwag kayong mag-evangelize ng kayong pareho lang. Tapos, isang babae, isang lalaki. Baka sa huli, chismis ang walang lagot ang maging resulta. Naintindihan niyo po ako. So, hindi ho po pwede mag-evangelize nag-uusap sa text. Oy, may evangelism daw, sabi ni pastor. Alam mo na. Saan tayo magkikita? Doon sa Starbucks. Pambira. Saan mag-evangelize yun? Starbucks pala. Starbucks sila. Pagkatapos saan tayo? Sabihin na lang natin kay pastor, may pinuntahan tayo, hindi tumanggap, hindi hinipo ng Diyos. Naku ho, mananagot kayo sa Lord niyan. Personal evangelism, be careful. Mainam, dalawa, 2x2s, pero pareho sana, same sex. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. So, pinagpe-pray yun, pinagpaplanuhan, sino pupunta natin? Yung ating classmate. Sige, punta natin. Magdala tayo ng merienda. Tapos, bigyan natin ng pagkakataong makarinig ng Word of God. Mga simpleng kwentuhan lang. Pero pagka may problema na, meron na siyang inilalatag, doon na pwede nang pumasok ang Word of God. Pwede mo na siya ipag-pray. At pwede mo siya i-challenge na ipagkatiwala natin sa Lord. Simple lang naman ang sinasabi ng salita ng Diyos Ibigay natin ang lahat sa Kanya,
papasukin natin sa ating buhay bilang Panginoon at sarili natin tagapagligtas, at pagkatapos, hayaan natin ang Diyos ang manahan sa buhay natin, maging sentro, pero ang mahalaga lang para marinig ang prayer natin, magsisi tayo ng kasalanan. You can quote the verse, no problem. Personal evangelism. Hindi ako masyado maglilinger dito. Ano po ito self-explanatory na po ito. Personal evangelism. Pangalawa, personal testimony. Ito ang isang pinaka-powerful tool for evangelism. Yung pag nagpunta ka, walang iba kang dala kundi ang sarili mong patotoo. Okay, ano-ano ho ang pwedeng maging topic mo dyan? Una, what my life was like before I became a Christian. Personal testimony. Ang dala-dala mo lang, simple. Ano ba yung dati mong buhay bago ka maging Kristiyano? Yun yung sasabihin mo lang dyan. At paano ka na born again? Paano ka naging Kristiyano? Kung si Pastor Michael yon, ang pwede ko sabihin, alam mo, bago pa maging Kristiyano, baka mas malala pa ako sa iyo kasi si Pastor Michael, napakahilig sa sugal Inaabot ng 24 hours, 24/7. Ito yung buhay ko. Marunong ako magkasa ng baraha. Ako hawak ng baraha. Kahit wala akong pera, tiyak mananalo ako sa unang laban. So may puhunan ako. So ito yung buhay ko Pagkatapos hindi ako lumalabas nang wala akong dalang patalim sa tagliran. Kasi kapag may nakaaway ka sa sugalan, hindi po pwedeng wala kang dala. Ganun ho nung araw Pati bayan ng loob sugalero ka So pag sugalero ka, kaakibat mo gulo. Totoo po yun. So lagi kang may sukbit. Kaya yung tatang ko, sasabihin niya, Michael, saan ka pupunta? Ba't may sukbit ka na naman? Wala lang, dito lang tang. Sabi niya, alam mo naman dyan, magulo dyan ang father ko, konsentidor huyo. Okay, sige. So, sabihin mo lang kung magkakaproblema Kasi may baril naman ho kami sa bahay nung araw, 3. Kahit saan ka magpunta, meron. O malakas o loob ko, kaya nakasubit pa dito. So pwedeng inay patotoo, ganito buhay ko nung araw Pero alam mo bang paano ako na born again? Meron lang ginamit ang Lord. May nag-anyaya lang sa akin sa Bible study. Inanyayahan ako. Mga babae, yung barkada ko, inaiya ko na kasi mga babae yung nag-aaya. So umaatin kami. Tapos meron pang libreng sopas, may libre pang ano. So sumunod na pag-atin namin, tinatanong namin kung may merienda. Pag may merienda, punta ka agad kami. Pero alam mo ba, no, 8 linggo ng pagdalo ko, doon ko na naramdaman ang hipo ng Diyos. Binago ng Diyos ang buhay ko. Nagsimulang isuko ko yung buhay ko sa Panginoon. At naisuko ko yung buhay ko sa Panginoon, ano ang kasunod? How my life has changed as a result of my trust in Jesus as my Lord and Savior. So doon na nagbago ang lahat. Pag-aaral ko, everything, ipinagkatiwala ko na sa Diyos. Mahirap lang kami, pero lumabang kami sa buhay. Marami nagbago sa akin, maging sa pananaw, hanggang sa ako'y tawagin ng Diyos at maglingkod. Pwede tayo, yung personal testimony natin, puhunan na natin yung para ang tao, madala natin sa paanan ng Diyos. Ang tanong, kayo ho ba totoong na born again? Ulitin ko hitanong ko, totoo ho ba kayong na born again? So kung totoo kayo na born again, isa lang ibig sabihin, may ginawang pagbabago ang Diyos. Bakit hindi niyo po kayang i-share? Hindi ba? So yun ang ibahagi po ninyo. Huwag kayong maya. Alam mo, kagaya mo ako, mas malala pa ako sa'yo, chismosa ako nung araw Huwag kang mahiya. Sabihin mo kung ano totoo. Buhay ng buhay, pinagtatagni-tagni ko Ay, naku ho. Pagkakahugan niya na ho ang usapan, yung tao, makikinig sa inyo kasi nakaka-relate siya Kasi yung buhay mo, parang buhay na rin niya. So, yung personal testimony natin, pwede natin magamit para mag-evangelize. Ako naman naniniwala, kung totoong na born again ka, may ginawa ang Diyos na pagbabago sa buhay mo. Pero kung hindi ka totoong born again, may hiya ka nga. Kasi wala kang sasabihin sa kanila. Di ba? Yung iba ganun Sasabihin nila, alam mo, Pastor, hindi naman ako hindi naman ako talaga umiinom na mula nung umaaten ako. Pero nung kausap ko na ganyan, totoo, Pastor, hindi na ako umiinom talaga. Tapos nung lumakad tagitagilid yung kanyang sabi niya, hindi siya umiinom. Sino naman maniniwala sa iyo pagka ganun? Pero pag ikaw may personal testimony, may pagbabago kang nagawa ang Diyos sa buhay mo, masarap mag-share ng Word of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, meron bang nabago ang Diyos? Tanungin niyo ho, kanang kaliwa. May nabago ba ang Lord? Mayroon, Pastor. Yun ang masarap. Ang masarap, mayroon. Ang mahirap kung wala. So, may isi-share ka. So, isang paraan yon, personal testimony. May pangatlong paraan, how to evangelize.
yung tinatawag na Romans Road to Salvation. So, pagka Romans Road to Salvation at kailangan natin ng Word of God, ito lang po ang kailangan niyong kabisaduhin. Yung sumunod po yung slide, pasuyo. Pagka Romans Road to Salvation, pasuyo na next slide please. Para makita ko ng tao. Ang tagal ng next slide Ayun, naku. Hirap talaga ng Romans Road to Salvation. Ayan. Dapat to kabisado niyo yung mga talatang ito na no need na ma-quote ninyo. No need na ma-quote ninyo. Kapag nag-usap na ho kayo at ang gusto mo yung Romans Road to Salvation at gusto mo ipakita ito, madalas ho, ginagawa ko ito sa necrological service Kapag mga on the spot, halimbawa, marami kong teachings na pine-prepare, bigla nagkaroon ng necro, pasok ho ako ng Romans Road to Salvation. Ang pag-uusapan lang ho talaga dyan, kung napapansin ho ng ibang nakikinig ho sa akin pagdating sa necrological service, madalas ho, pumapasok ako sa topic na ganitong kasimple. Alam niyo ho, pagka pinag-aralan natin ang banal na kasulatan, ang salita po ng Diyos, titingnan natin, ang buhay ng tao ay umiigsi dahil sa kasalanan. Pasok ho ako. Nung araw, ang pinakamatagal na taong nabuhay, si Matusalem, nabuhay ng 965 years. Sa panahon ni Noah, umigsi ang buhay ng tao sapagkat ang sabi ng Genesis 6, lahat ng iniisip ng tao, kasalanan, kaya naging 120,000 na lang o 120 years na lang buhay ng tao, paigsi ng paigsi. Nung panahon ni Moses, 70 to 80 na lang, sabi ng Psalm 90 verse 11 and 12. Pasok ako na sa Romans Road to Salvation. Tama ho ang sinabi ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan at sa pamamagitan ng kasalanan, pumasok ang kamatayan sa lahat ng tao. So, ibig sabihin, magmula kay Eva at kay Adan, lahat po pala tayo ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamantayan ng Panginoon. Ang malungkot, ang kabayaran po ng kasalanan ay ang kamatayan. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Roma 6:23 na po ako noon. Pero paano ho ba tayo inabot ng Diyos? Para ang kasalanan po natin talaga ay mapatawad niya. Ang sabi ho ng Roma 5:8, ipinahayag at pinakita ng Diyos, ipinamalas niya ang kanyang pag-ibig nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo nang tayo makasalanan pa. Nang siya ay mamatay, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman ho, yung pag-ibig na yon na ibinigay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin, na inako niya ang ating lahat ng kasalanan at pagkaka-embargo natin kay Satanas, kapag ho tayo nanalig naman sa Kanya, na nag-alay ng Kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin, ikinumpisan ng ating labi na si Jesucristo lamang ang ating Panginoon at nanalig tayo ng buong puso na siya binuhay ng Diyos mula sa mga patay, tayo magkakaroon ng kaligtasan. Sapagkat sa puso nananalig ang isang tao at bumubukal sa kanyang labi ang kanyang pananampalataya. At isang bagay ang tiyak, kapag ang tao ay tumawag sa Diyos ng may pananampalataya, tiyak magkakaroon siya ng kaligtasan. Nasa 13 na ho ako noon. So ito ho ang tawag ay Romans Road to Salvation. Sino ho sa inyo? Kayo ho ba? Gusto niyo ho bang tumanggap sa Lord? Kung isa lang ang kausap mo, kayo ho ba? Gusto niyo ho ba magsuko ng buhay sa Panginoon? Lahat naman tayo makasalanan. Kung gusto niyo po, papangunahan ko lang kayo sa isang simpleng panalangin. Kaya nga ho sa 2 minuto, pwede ka mag-salvation Basta isa puso mo lang ang Romans Road to Salvation. Pwede kang mag-salvation kahit 2 minuto hanggang 3 minuto, maximum of 5 minutes. Andyan pa ho ba tayo? Ano ho ang point? Kailangan lang desidido tayo ding matuto. At desidido tayong ipagamit natin ang buhay na ito sa Diyos. Amen? So ano yung una na pwede ka mag-evangelize? Ano yung una? Prayer. Prayer daw. Ano ho yung una? Ano yung pangalawa? Ano yung pangatlo? Parang hindi ho. Niloloko niyo ho ako How to evangelize? Preparation yung binabanggit niyo Ano yung una? Yon, ang galing. Pangalawa? Pangatlo? Okay, bigay ko sa inyo pang-apat, the new birth. Marami hon dito pumupunta. Hindi nila masyadong kabisado paano magpapatanggap, paano isishare ang Word of God. So punta na lang sila sa John 3, the new birth. Ito yung kasaysayan ni Nicodemus at ng ating Panginoong Jesucristo. Pumasok doon yon. Ipinapaliwanag mismo yung kabuuan na may isang lalaki lumapit sa ating Panginoon Jesus isang gabi at nagtanong siya, Guro, paano niyo po ba nagawa ang mga himalang ginawa po ninyo? Sapagkat walang makagagawa nung kung hindi po sa sinasamahan ng Diyos. Ano ang himalang tinutukoy ni Nicodemus? Chapter 3 po yan.
Ang himalang tinutukoy niya ay yung nangyari sa chapter 2. What is the first miracle of Jesus in the Bible, in the New Testament? Yung pong tubig na ginawang alak ng Panginoon sa kasalan. That is the first miracle of our Lord Jesus Christ. So ang tanong ni Nicodemus, paano po ba ninyo nagawa yun? Hindi po magagawa ng isang tao yun, kundi sumasa kanya ang Diyos eh. Ang sagot ng Panginoon, so simple lang, di ba? Ang sabi niya ay, naku, Nicodemus, sabi niya, walang makakakita ng kaharian ng Diyos malibang siya'y maipanganak na muli. Na kapag titingnan natin yung sagot ng Panginoon Jesus, napakabilis ho niya mag-segue. Why? Hindi naman niya sinagot yung unang tanong ni Nicodemus eh. Ano ang point ni Jesus? Ano ba need ng tao? Ang need niya hindi namang knowledge eh. Nagtatanong siya, paano niyo po ginawa? Hindi siya sinagot ni Jesus in the first place doon. Ang ipinasok ni Jesus, ano ba talaga need mo? Salvation ang need mo, hindi naman knowledge eh. So ano sagot kagad ni Jesus? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So bigla na curious ngayon si Nicodemus. Sabi niya, maipanganak na muli. Hindi makakakita ng kaharian ng langit. Kaya ang tanong niya, paano po ba ipapanganak na muli ang isang tao? So nung magtanong si Nicodemus, take note, kapag ang tao ay nagtanong na, panahon na yun para maipasok ang Word of God. Kaya ang sagot ni Jesus, alam mo, sabi niya, ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Hindi makakakita ng langit o makapapasok ng langit malibang ang isang tao ay ipanganak na muli. Huwag kang magtaka, Nicodemus. Lahat ng tao dapat ipanganak na muli. Guro ka pa naman ng Israel, sabi ng Panginoon Jesus, pero hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi maintindihan ni Nicodemus ang tinatawag na born-again experience. So, pinaliwanag ni Jesus. So, yung iba dito pumupunta. Kasi pag binanggit mo na yung pinanganak sa laman ay laman, papasok ka na ngayon, ang ibig sabihin ng pinanganak sa laman ay makasalanan. Pero ang pinanganak sa Espiritu, by the power of the Holy Spirit, yun yung born-again experience na tinatawag. Pag tinanggap mo si Jesus as Lord and personal Savior ng iyong buhay, doon papasok ang Holy Spirit sa buhay mo. Yung Espiritong patay sa kasalanan, bubuhayin ng Diyos at magkakaroon ng appetite para makipagniig sa Diyos. Pero dapat mapatawad mo na ang kasalanan mo dahil ipinanganak ka sa laman. Kaya ikaw ay isang makasalanan. So doon pumapasok ngayon ang salvation kapag John chapter 3 na ang ginagamit ng iba. So yung iba, ito minamaster nila, the new birth. Pinapakita nila may need ang tao. Ipinapakita nila pag hindi na born again, hindi makakakita at hindi makapapasok ng langit. At dapat lahat ay ma-born again, makakilala sa Diyos, ano man ang relihiyon. So doon pumapasok yung iba. So ito din po, pwede maging daan para makapag-share ka ng Word of God. It depends on you kung ano gusto mong gamitin. Personal evangelism ba? Yung personal testimony mo ba? Ang kailangan bang gawin yung Romans Road to Salvation? O gusto mo na itong new birth? So it's up to you kung alin ang gusto mong gamitin. Yung new birth ba? O itong tinatawag na John chapter 3. Ngayon, ano man ang gamitin niyo pong paraan, para yung tao naman magkaroon ng appetite na umaten ng gawain, o kaya ng life group, o kaya naman talaga magkaroon siya ng pagkauhaw na makinig muli ng salita ng Diyos, after na tumanggap siya, i-encourage siya. Alam mo, mahalaga siguro para lalo pa lumago pananampalataya mo, lalo pa talaga marinig mo ang salita ng Diyos at marami ka pang matutunan para yung ibang tanong mo masagot din. Maganda siguro talaga makadalo ka. Kailangan mo kasi ng mga bagay na ito eh. So, inilagay ko po dyan sa panghuling slides, Pasuyo. The last slides. Kulang na po kasi ko ng oras. The 5 steps to Christian growth. So, you can encourage yung tinatawag nating yung tao. Dapat may Bible reading. Dapat encourage natin magbasa po kayo ng Bible. Mahalaga po yun. Kasi po, ang sabi po ng Mateo 4:4, ng Lucas 4:4, at ng Deuteronomio Kapitulo 8, talatang 3, ang tao hindi lamang nabubuhay sa salita, sa tinapay, kundi sa salita din naman ng Diyos. So, kailangan po pala natin ang salita ng Diyos. Sabi po ng Joshua 1:8, kailangan po pala natin basahin, bulay-bulayin ang salita ng Diyos sa gabi at sa araw. Nang sa gayon, anumang masulat doon, pwede po natin ma-i-apply sa buhay natin at pwede po tayo magtagumpay. Kapag po pala ina-apply natin sa salita ng Diyos, magtatagumpay pala tayo. So, yun din ho ang sabi po na aklat ng Awit, Kapitulo 1, talatang 2 hanggang talatang 3, na ang kanyang
ninanasa ay bulay-bulay ng salita ng Diyos sa gabi at sa araw. Kaya naman siya'y katulad ng isang punong natanim sa tabi ng batisan, sariwa ang dahon, lagi namumunga sa kapanahonan, ano man ang gawin ay tiyak na magtatagumpay. Mga ilang verses lang po yung binabanggit ko para lang po maintindihan nyo ang ibig sabihin. Paano nyo siya i-encourage sa Bible reading? Mahalaga pala ang pagbabasa ng salita po ng Diyos. Pangalawa, yung prayer. Mahalaga ho pala yun. Even si Jesus, sabi ng Lucas 1:35, siya din pala ay nananalangin every morning. Meron siyang quiet time. Mahalaga ho pala yung prayer. Para yung sinabi sa Matthew chapter 6, beginning verse 9 up to verse 14. Yung pattern of prayer na mayroon tayong panalangin na Ama namin sumasalangit. Sa una, okay lang muna yon na ituro natin yung pattern of prayer. Sa susunod, tsaka natin ituturo na hindi pala yun ang prayer na dapat kinakabisado. Doon natin ituturo yung mga susunod na step. So, ma-encourage lang siya, napakahalaga ho pala ng ating pananalangin. Yung prayer life, even si Jesus, sabi ng Matthew 26:41, kapag ikay nananalangin, kaya mo i-resist ang kaaway. Mahina kasi ang laman. Pero when you pray, lumalakas ang laman, ang espiritu, humihina ang laman. So, mga ilang talata lang. Witnessing, mahalaga yon. So, after na makakilala siya, encourage din natin siya na, sige po, alam niyo po, pwede rin kayo mag-imbita ng inyong kaibigan, kapitbahay, sama niyo din po dito sa life groups. May life group po tayo sa ganitong lugar o sa church or whatsoever. So, encourage niyo rin po siyang magpatotoo sa iba. Nung araw ho kasi, ang pagpapatotoo, hindi pinatatagal. Pag naborn naging kat nakakilala ka, ini-encourage ka at magpatotoo ka din sa iba na ikaw ay may binago ang Diyos sa iyo. Kaya mabilis ang evangelization nung araw eh. Ngayon ho, hindi ganun eh. Masyado tayong nag-iiwi ng ano. Pag may ginawa na ang Diyos sa buhay natin, i-share na natin, ibahagi na natin, ituruan na rin natin yung mga tao na nagbago ng buhay, na i-share din naman sa iba. So, mahalaga din pala yung tinatawag na fellowship. Na yung pagtitipon po natin, nagbibigay po sa atin ng encouragement. Lalakas po tayo, pagka tayo po ay nakakasama ng karamihan, na naglilingkod at nakikinig ng salita ng Diyos, sabi ho na Hebrews 10:25, huwag natin kakaligtaan ng pagdalo sa mga gawain, pagtitipon, na ginagawa din ng mga tao nung una, para magkaroon ng encouragement, magpalakasan ang bawat isa sa atin. At ang pinakamahalaga po, lahat ng narinig natin, i-apply natin sa ating buhay. Lahat po ng ito, pwede natin talaga ma-develop kapag tayo nakinig ng salita ng Diyos. So, encourage them. So, ang point ko lang, binibigyan ko lang ho kayo ng mga ilang bala na sa tingin nyo, pagka ho kailangan pat may time pa at yung tao ay willing pang makinig, meron pa kayong pwedeng sabihin. Pero kung hindi naman ho, sa tingin nyo, kapos ng oras at ang tao ay aburido na dahil may iba nang gagawin. No need para i-discuss nyo pa po ang 5 steps sa Christian growth. Ang point ko lang, kung sakaling may time pa ho, as an encouragement lang po, pwede pong meron kayo at the back of your mind na ano ba yung po pwede kong ipang-encourage sa kanya. Pwedeng Bible reading, pwedeng prayer, something like that. Ang point lang ho dito ay, bawat isa sa atin, pag tayo ay sincere, desidido, ako naniniwala, hindi ho po pwedeng wala tayong madadalang kaluluwa, mga tao sa paanan ng ating Panginoon. Tiyak na meron tayong madadala. Una, kalooban ng Diyos na maligtas ang maraming tao. Pangalawa, merong handang magpagamit sa Diyos. Your availability is your greatest ability. Pag wala kang panahon sa Diyos, kahit napakagaling mo, hindi ka pwedeng gamitin ng Lord. My beloved brothers and sisters, sa panahong ito, ang pinakamahalaga, kaligtasan ng ating mahal sa buhay. Lagi sinasabi ni Brother Eddie yan, dapat, Michael, tiyakin ng lahat ng pastor. Una, kasama ang pamilya natin sa rapture of the church. Dapat alam ng mga miyembro ng GIL na tiyakin nilang kasama pamilya nila sa rapture of the church. Ang unang pinakamahalaga, kaligtasan ng ating pamilya. Pangalawa, kaligtasan ng ating mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan. Kasi sisingilin ng Diyos sa kamihin natin, yun naman hindi natin kilala. Malayo sa atin, maaaring hindi ho sa atin yun. Pero pag talagang kamag-anak natin kakilala natin at wala tayong ginawa, sa ating kamay ho yun. Pananagutan natin yun. Amen? Kaya ho, time na para ang bawat isa po sa atin mag-arise. Yung nangyari sa 43rd anniversary, yung immense awakening, intense revival, talagang mangyari sa GIL Bulacan. Lahat tayo mag-participate in winning more souls for Christ. Amen? Palakpakan po natin sandali ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat, church. Immense awakening, intense revival. Let us win more souls for Christ. Punuin natin ang langit. Bawasan natin ang taong pupunta ng impyerno, church.
Amen? Alam niyo ho kung gaano kaligaya ang nakapag-win ng kaluluwa? Hindi niyo ho kayang ipaliwanag. Ang greatest success ng isang tao, ng isang Kristiyano, gusto ko po itong sabihin sa inyo. Our greatest success is not the success in business, hindi ang success in life, or in your sphere of influence, o saan man kayo naroon, maging sa inyong workplace, even in your schools. Wala dyan ang totoong success. Your greatest success is to win more souls for Christ. Ito na ho siguro yung hindi kayang bayaran ng mundong ito. Yung isang taong papunta sana ng dagat-dagatang apoy ng impyerno, ay bigla mong nakabig, ginamit ka ng Diyos para madala mo papunta ng langit. Wow! Wala na hong titinding tagumpay doon. Wala nang dadakilang tagumpay doon. Noon hong pinapag-aralan ko muli ang mission, vision ng GIL, kaya ho pala maraming na-in-love na tao, churches, sa GIL din, nung mabasa nila ang ating mission and vision. Hindi ko tayo nangarap ng anumang bagay. Hindi nga tayo nangarap ng magandang church nung una pa man. The church without a roof. Dahil ang pinakamahalaga sa atin, kaluluwa. Ang iba nangarap ka agad magagandang churches nila. At ngayon, minsan naiinggit tayo sa kanila. Yes, meron tayo holy envy. Pero wala tayong pinagsisisihan. You know why? Ginawa natin ang pinakadakilang bagay na nais ng Diyos. Ang magdala ng maraming kaluluwa sa kanyang paanan. Hindi tayo naiinggit kahit kang inuman. Because this is the heartbeat of God. This is the heartbeat of God. To win more souls for Christ. To win more souls for Him. Father, I pray this morning, paapuyin mo po ang puso ng bawat isa po sa amin. Paapuyin mo, pagningasin mo po ang aming mga kaluluwa at espiritu ng pagnanasa na gawin ang iyong kalooban na maraming tao, Panginoon, na pumunta ng dagat-dagatang apoy ng impyerno ang aming masagip at madala namin sa iyong paanan at makapasok ng kalangitan. Sapagat yun po ang pinakamaligayang bahagi ng aming buhay. Ang marami po kaming nadala sa iyong paanan. Ang marami pong tao na namulat sa katotohanan dahil nagamit mo po ang buhay na ito na payak, simple lamang, pero nagamit mo. Aanhin namin ang forma, aanhin namin ang yabang, aanhin namin ang anumang material na bagay. Kung wala naman kaming nadadala sa iyong paanan, aanhin namin ang tagumpay, aanhin namin ang maraming pera. Hindi naman nagamit para magdala ng maraming kaluluwa at minsan nga'y madamot pa kami. Hindi namin kayang magsakripisyo. Hindi namin kaya, Panginoon, magbigay na higit pa. Father, I pray this morning, paapuyin mo po ang aming pag-ibig at pagmamahal. Our passion to win more souls for you, for our Lord Jesus Christ. Oh, shakarakaya barabakandarakai. Shakarakaya barabakandarasyande. Shakaya barabakandarakaya barabakande. Shakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Shakaya barabakandarakaya barabakande. Let the outpouring of the Holy Spirit, Lord, be released upon our midst, O God, and to release the boldness of the Lion of Judah to win more souls for Christ. Release, O Lord, the boldness of the Lion of Judah, the boldness to witness, the boldness to share your word, O God, the boldness, O God, to win more souls for you, O God. Oh, shakaya barabakandara kaya barabakande.
Shakaya barabakanda, kaya barabakande. Oh, hallelujah, hallelujah. Shaya barabakande. When the Holy Spirit is come on you, you will receive power. You will receive the boldness of the Lion of Judah. You will receive the boldness of the Holy Spirit. The spirit of boldness. The spirit of boldness, oh God. Oh, Shakaya barabakande. Shakaya barabakande. Revival! Oh, let your power blow from the altar. Let your power blow from the altar. Lord, muli mo, Panginoon, puspusin ang iyong kapangyarihan ng iyong mga anak. Muli mong puspusin ang iyong kapangyarihan ng iyong mga anak, O Diyos. At muli mong umapawin at pag-alabin ang aming pag-ibig at pagmamahal sa mga kaluluwang napapahamak at napupunta ng impyerno. Napakaiksi lamang po, Diyos ng buhay. Ang taong kahapon lang namin na-meet, minsan nababalitaan namin kinabukasan ay nawawala na. Napakaiksi po ng buhay. Kung merong mabuting regalo at magandang regalo at mainam na pwede namin ibigay, ay ang pagkakilala sa iyo, ang kanilang kaligtasan. Oh, Shakarakaya Barabakanda. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our town. There's gonna be a great awakening, and everyone who calls on Jesus, they will. Come on, church, declare it with faith. Declare it with faith. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our town. There's gonna be a great awakening, and everyone who calls on Jesus, they will be saved. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our town. There's gonna be a great awakening, and everyone who calls on Jesus, they will be saved. Yes, let the atmosphere, oh God, be filled with your awakening, with a great revival, oh God. Oh, Shakarakaya Barabakanda. Let the whole horizon be filled with immense awakening and intense revival, oh God.
Shakarakaya. Jesus, they will be saved. This is our earnest prayer, O God. Let the whole spectrum of the town of Bulacan be filled with immense awakening and intense revival, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, and let every heart, so Lord, let every heart of your people, O God, be filled, Lord. Be filled, O God, with the passion to win more souls for Christ. Let every heart, O Lord, be filled with the passion to win more souls for Christ. And let our hearts, O God, be united in pursuing, Lord, for the greatest mandate of the Jesus is Lord Church worldwide, to bring all people, so Lord, to your kingdom, and to prepare them, O God, as a glorious and radiant church for your second coming, for the rapture of the church. Father, I pray, buksan mo ang pintuan ng kaligtasan sa bawat pamilya ng iyong mga anak. Kung mayroon pa pong miyembro ng pamilyang hindi pa nakakakilala, ngayon pa lamang oras na ito, Diyos, habang nakatasan kami ng iyong mga anak, visit them, Lord, in the name of Jesus, and touch them, Lord. Send the Holy Ghost, O God, and touch their hearts, Lord. Open the door of salvation upon them. Illuminate them, Lord. Tanggalin mo, Panginoon, ang spiritual blindness. Palitan mo, Panginoon, ang mapagkaunawa, pagkatuto ng iyong katotohanan. At tanggapin ka nila as Lord and personal Savior of their lives, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Maraming pong salamat. Patuloy namin dinideklara na ang buong bayang ito ng Bulacan at ang 14 na barangay ay pupunuin mo ng malawakang pagkamulat sa kasalanan upang pagsisihan ng kasalanan ito. At pupunuin mo, Panginoon, ng malawakang paghipo mo, O Diyos, ng iyong kapangyarihan na magbalik at manumbalik ang puso ng bawat isa, Panginoon, at hanapin ka, paglingkuran ka, mahalin ka, sambahin ka, O Diyos. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we claim it, Lord. We believe it, O God. We claim it, Lord. We believe it, O God. We receive it, O God. This is our profession, our declaration. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival. Marinig ang kongregasyon, there's gonna be a great awakening. Oh, Shakarakaya Barabakande. Maging kayo po na sumusubaybay sa YouTube channel ng JIL Bulacan. Believe, saan man po kayo naroroong lugar, saan man kayong lokasyon. Believe na mayroong mangyayaring great awakening and revival in your land, in your town, in your province, in your community, in your country. In the name of Jesus. Oh, Shakarakaya Barabakanda. Sa huli po nating pag-awit, declaring that there's gonna be a great awakening. Yes, O Lord. There's gonna be a great awakening. Habang iniimbitahan po natin ang lahat ng ating usherettes para dalhin ang 2 elemento po ng ating banal na hapunan dito sa unahan. Oh, Shakarakaya Barabakandrakaya. Yes, O Lord. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. There's gonna be, from your heart, church, there's gonna be a great awakening. Yes, O Lord. There's gonna be a great revival in our life. Yes, O Jesus.
There's gonna be a great awakening, and everyone who calls